Diretsang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na kampo ni Vice President Sara Duterte ang nagluluto ng isa na namang people power laban sa administrasyon. Pero si VP Sara, hinit na walang planong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan ang diretsang sagot ni Vice President Sara Duterte sa umuugong na panawagan umano ng ilang retiradong sundalo at grupo na si VP Sara ang manguna sa nilulutong umanong people power. Pero ayon mismo kay Duterte, wala siyang balak gawin yan lalo't nanumpa siya na depensahan ng konstitusyon. So wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. Sa kabila niyan, hindi pa rin tinantanan ng bise ang mga pasaring sa Administrasyong Marcos. Sa kanyang speech sa Independence Day celebration sa Davao City, muli niyang inakusahan ng Pangulo na magnanakaw ng kaban ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang mga pahayag ni VP Sara, taliwas sa naging akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes na kampo ng bise ang nagsusulong ng destabilisasyon sa Administrasyong Marcos. Ang aming impormasyon ay naghahanap sila ng political trigger. Create a political impasse, then magmomobilize sila ng mga tao, tapos they're going to hope na may magwi-withdraw ng support sa AFP para install si Sara, patalsikin si President Marcos. Ganon yung template. Similar to what they did nung EDSA docs. Sinusubukan pa ng News 5 na hingin ng komento ang palasyo kaugnay niyan. Unang umugong na may destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos matapos ang pahayag ni Senator Ping Lacson na may diskontento ng miyembro ng AFP. Sinundan pa yan ang impormasyong nakalap ng NBI na may mga manggugulo umano sa labas ng Malacanang ngayong araw ng kasarinlan. Una nang sinabi ng Malacanang na binabantay ng sinasabing banta. Nanindigan din ito na nanatiling buo at nagkakaisa ang hari ng AFP. Ang sabi po mismo ng pamunuan ng AFP ay wala silang nakukuhang anumang detalye o impormasyon patungkol dito, pero syempre may ugong-ugong at ito naman din ay kanilang binabantayan. Hindi po kinakailangan, according to AFP, ng loyalty check dahil alam po nila ang kanilang mandato para sa bayan at na naaayon sa konstitusyon. Sinugandahan naman ito mismo ni AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Pero ikinakalungkot daw niya na ginagamit ang kanyang larawan sa mga kumakalat na pag-uudyok sa mga Pilipino na sumama sa mga rally kontra administrasyon. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag ang PNP kaugnay sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Alexis Ebue, News 5. Kaugnay pa rin ang balitang iyan, bumuelta na ang palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa umuugong na destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, huwag magpait-maitan, huwag magpaka-plastic at huwag na raw magkunwari ang bise. Git ni Castro, kaalyado mismo ni VP Sara ang nagpupursige ng destabilisasyon. Kung totoong ayaw ng bise na mangyari yan, ani Castro, pigilan ito ang mga kaalyado. Pinaplano niyo nga yata. Ba't di ba, umpisa pa lang sa maisog, gusto niya nang paalisin ng Pangulo sa pwesto eh. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Pero every time na nagsasalita ka, nahuhuli ka. Nahuhuli yung kasinungalingang sinasabi. Kasi pa iba-iba. Dagdag pa ni Castro, hindi totoo na ayaw ni VP Sara na patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. Dahil noon pa man daw, sinabi na ito ng bise sa publiko.
Ibinigay na halimbawa ni Castro ang naging speech ng bise sa The Hague, Netherlands noong July 2025. Alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin papalayas si BBM sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.